Ito ay high silica ore. Imposible yan. Matagal nang putol ang ugat ng minahang ito. Nasa noo mo ang mga mata mo. Ang taong hindi pa nakakababa sa minahan. Siyempre hindi alam ang pasikot-sikot. Ang mineral na ito ay nakatago sa kailaliman ng ugat ng minahan. Kung wala ang karanasan at talas ng paningin ni Wenhai, ang pagkuha ng mineral na ito ay parang paghuli ng buwan sa dagat. Zhao Chen, pinagkakitaan ka ni Wenhai ng malaki. Isang napakagaling na tao. Ganito mo lang tratuhin. Bulag ka na talaga sa kasakiman. Kalokohan. Nakakuha ng magandang mineral si Lin Wenhai dahil sa mga kagamitang ibinigay ko. Kung wala ang mga kagamitang yun, anong magagawa niya? Sa mga basurang bakal na hawak ninyong dalawa. Kahit makahanap pa kayo ng mineral, ano naman? Makakahukay ba kayo? Ang kapasidad at kahusayan ninyo. Paano ay lalaban sa mga bagong kagamitan ko? Huwag na kayong managinip ng gising dito. Oo nga, Lin Wenhai. Huwag ka nang magpanggap dito. Hindi ako naniniwalang ang mga basurang yan ay makakahukay ng marami. Baka habang naghuhukay kayo, magkawatak-watak na ang mga kagamitan ninyo. Ang tinatawag mong basurang bakal, ginamit ko para makahukay ng 20 metro sa loob ng 2 araw. Ano ngayon? Idilat mo ang mga mata mo, Zhao Chen. Kukunin ko ang lahat ng ito, lahat ng high-grade ore na ito. At ikaw, ang mga binili mong high-tech na kagamitan. Kung wala ako para mag-operate, mabubulok lang sa minahan. Anong pinagkaiba sa basurang bakal? Ang lakas ng loob mong bantaan ako. Sige, sinasabi ko sa'yo, Lin Wenhai, ang buong minahang ito, gasolinahan man o transportasyon, lahat yan ay mga kasosyo ko, ni Zhao Chen. Ngayon, ako, si Zhao Chen, ay nagsasalita na. Sino ang maglalakas loob na bumili ng mina mo? Sino ang gustong kalabanin ako? Si Zhao Chen. Zhao Chen, wala kang hiya. Kayo ang nagtulak sa akin dito. Gusto nyo akong iwan at magsarili. Tingnan nyo nga ang sarili nyo. May kakayahan ba kayo? Haha, kinalaban nyo ako. Kaya puputulan ko ang pinagkakakitaan nyo. Lin Wenhai, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bumalik ka at magtrabaho para sa akin ngayon. At kakalimutan ko ang lahat, kung hindi mo alam kung ano ang makabubuti sa iyo. Sa mining area na ito, walang maglalakas loob na bumili ng mga kalakal mo. Kahit makamina ka pa, wala ring silbi. Sa huli, magmamakaawa ka pa rin. Kay Boss Chen para bigyan ka ng makakain. Tingnan mo siya, sira na yata ang ulo. Pumunta pa talaga rito para maghanap ng sakit ng katawan. Kung hindi sila maglalakas loob, ako ang bibili. Boss Zhang, ano po ang sinabi nyo? Bibilhin nyo ang mina niya. Ilang taon na tayong magkatrabaho. Paano nyo siya tatanggapin? Isang mina ang puro basura. Dati, ginagawa ko iyon dahil kay Wenhai. Kung hindi dahil kay Lin Wenhai na nagbuwis ng buhay, para tulungan kang magmina. Akala mo ba ibibigay ko sa iyo ang order? Hindi mo ba alam ang sarili mong kakayahan? Kung wala si Lin Wenhai, kahit mina hindi mo mahanap, at may lakas ng loob ka pang magyabang sa harap ko. Lin Wenhai, walang utang na loob. Kung hindi kita binigyan ng trabaho noon, saang construction site ka kaya nagbubuhat ng bato ngayon? Ngayon, ang lakas ng loob mong agawin ang kliyente ko. Kliyente mo. Nakuha ko ang tiwala ni Boss Zhang dahil sa kakayahan ko. Ano ang kinalaman mo rito? Wala akong pakialam. Kailangan mong bumalik sa mina ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong ikaw at ang pamilya mo ay hindi magkakaroon ng magandang buhay. Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, wala na akong kinalaman sa iyo. Ang mga problema mo, ikaw ang gumawa ng paraan para ayusin. Wenhai, ang malaking pabrika sa Timog ay nangangailangan ng rare ores ng mabilisan. Mataas ang kalidad na hinihingi, at napakahigpit ng oras. Kailangang mailabas ang mina sa loob ng 10 araw. Kaya mo bang tanggapin ang order na ito? Kaya ko. Boss Zhang, mangyaring magtiwala kayo sa akin kahit ngayon lang. Sige, Lin Wenhai. Talagang tumigas na ang mga pakpak mo. Ang lakas ng loob mong sa harap ko pa. Agawin ang kliyente ko. Siguradong magsisisi ka at magmamakaawa sa akin. Wenhai, magtitiwala ako sa iyo. Ito ang detalyadong kontrata. Ang presyo at oras ng trabaho ay malinaw na nakasulat dyan. Basahin mo muna. At kailangan mong mag-ingat, kahit ano ay kayang gawin ni Zhao Chen. Salamat, Boss Zhang. Alam ko na po iyon. Wenhai, inilalagay mo ang sarili mo sa panganib. Sa loob ng 10 araw, baka hindi natin mailabas ang mina. Luma ang mga kagamitan at kulang tayo sa tao. Siguradong gagawa ng masama si Zhao Chen ng palihim. Paano natin siya matatalo? Tio Chen, wala na akong atrasan.
Sa pagkakataong ito, hindi ako pwedeng matalo. Boss Chen, paano kung talagang hindi pumayag si Lin Wenhai? Kung talagang hindi na siya babalik, sisiguraduhin kong hindi makakapag-operate ang minahan niya. Sabi ni Boss Chen, mga cable, tubo ng ventilasyon, at mga gamit, wala kayong Ira kahit isa. Bilisan natin ang kilos natin. Naintindihan, pero masyadong maingat ang gagong si Lin Wenhai. Kailangan nating mag-ingat, Wenhai, kung uhukayin natin ang bahaging ito ayon sa plano. Aabutin pa siguro ng 3 araw bago tayo makalusot, Tio Chen. Siguradong nagpadala si Zhao Chen ng mga tauhan para manggulo. Gisingin mo ng tahimik ang mga kasamahan natin. Sabi ni Boss Chen, ngayong gabi, kailangan nating turuan ng leksyon si Lin Wenhai. Putulin niyo ang main cable niya. Kapag nawalan ng kuryente, kahit ilaw hindi nila mabubuksan. Kapag nawalan na ng kuryente sa minahan, papasok tayo sa loob ng minahan at maninira ng mga gamit, para hindi na siya makapag-operate bukas. At mapipilitan siyang magmakaawa kay Boss Chen. Sisiguraduhin kong dudurugin natin ang lahat, kahit gaano pa kagaling si Lin Wenhai. Hindi niya agad-agad maayos yan. Anong nangyayari? Bakit biglang nawalan ng kuryente? Anong ginagawa nyo? Tumawag na kami ng pulis. Bistado na tayo, takbo. Hanggang dito lang ba ang kaya ni Zhao Chen? Nagpapadala ng mga duwag sa gitna ng gabi para manabutahe. Huwag kang magyabang, sabi ni Boss Chen. Kung hindi ka babalik sa kanya, sa tingin nyo ba uubra ang mga maruruming taktika na to? Para patigilin ako sa pagmimina, asa pa kayo? Pakakawalan na lang ba natin sila? Hindi ba natin sila dadalhin sa presinto? Kahit ay pakulong natin sila, magpapadala lang ulit ng ibang tauhan si Zhao Chen. Mas mabuting ipaalam natin sa kanila, na itong minahan ko, ay hindi nila pwedeng guluhin ng ganoon-ganoon lang. Pero, hindi basta-basta sisuko si Zhao Chen. Kailangan nating maging mas mapagmatsyag. Paano nalaman ni Lin Wenhai na darating tayo? Abala sila sa pagtatrabaho kapag umaga. At maraming nakabantay. Pumasok tayo ng palihim. Tingnan natin kung mapipigilan pa niya tayo. Palpak na naman. Boss Chen, nag-abang na pala ng mga tauhan si Lin Wenhai. Hindi pa man tayo nakakakilos, nabisto na agad tayo. Mga basura, inutusan ko lang kayo, ang hihina nyo pa kumilos. Boss Chen, may naisip kaming paraan. Gawin nyo ang plano nyo. Heto ang 50,000. Gusto kong ayusin nyo ang trabaho bukas. Kapag pumalpak pa kayo ulit, alam nyo na ang mangyayari sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Boss Chen. Bukas na bukas, sisiguraduhin namin matitigil ang operasyon sa minahan ni Lin Wenhai. Ang tigas talaga ng ulo mo, ha? Tingnan natin kung makapagmayabang ka pa bukas. Wenhai, nilalagnat ang anak natin. Kung may oras ka, pumunta ka rito sa ospital. Ano, malalaba, mahal. Pupunta na ako dyan ngayon din. Tio Chen, kailangan kong pumunta ng ospital ngayon. Ikaw na muna ang bahala rito sa minahan. Sige na, umalis ka na, Wenhai. Ako na ang bahala rito. Ngayong umalis na si Lin Wenhai, talagang tinutulungan ako ng langit. Mamaya, maghiwa-hiwalay tayo ng kilos. Tayong dalawa ang pupunta para man-Ira. Ang ventilation pipe at ang mga poste. Kayong dalawa, pumunta sa tool shed. Pagkatapos, humatras tayo sa likod ng bundok. Huwag nang maghintay. Kilos na. Hoy! Anong ginagawa nyo? Bilis. Sige, sirain nyo pa. Tigil. Takbo, bilis, umatras na tayo. Bilis, tawagan niyo agad si Wenhai. Diyos ko po. Ang minahan na matagal nating pinaghirapan, sinira lang nila ng ganito. Siguradong mga tauhan na naman ni Zhao Chen ito. Wenhai.
Nagpadala na naman ng mga tao si Zhao Chen. Ngayon, ang ventilation pipes at ang mga gamit sa tool shed ay sinira nila. Baka matagal bago natin ito maayos. Zhao Chen. Ikaw na walang konsensya. Wen Hai. Kasalanan ko ito. Hindi ko nabantayan ng maayos ang minahan. Ngayon, sinira lahat ng mga masasamang taong iyon. Tio Chen, hindi niyo po ito kasalanan. Masyadong masama ang mga tauhan ni Zhao Chen. Tingnan muna natin ang mga nasira. 2 ventilation pipes ang nabasag. Ang isa ay naiupi, pero pwede pang pagtiyagaan. Ang bench drill at electric pick ay malubhang nasira. Halos madurage na sa pagkasira. Masyadong maraming putol sa mga cable. Kailangang i-rewire. Mabuti na lang. Kahapon itinago natin ang mahalagang control panel at ang road header. Hindi natin iniwan sa tool shed. Wen Hai. Mabuti na lang at nakapaghanda ka. Pero itong mga ito, hindi natin maayos sa loob ng 3 o 5 araw. Gusto lang tayong pilitin ni Zhao Chen na tumigil sa pagtatrabaho. Tio Chen, may reserve ventilation pipes ba sa bayan? Meron naman, pero kailangang kunin. Aabutin ng 1 araw ang balikan. Masyadong matagal ang 1 araw. Akiyang, magsama ka ng 2 tao at bumili sa bayan ng ventilation pipes at cable. Bilisan nyo. Xiao Shu, may 1 ka. Pangunahan mo ang pag-ayos ng mga gamit na pwede pa. Itabi muna natin. Ayusin ang mga pwedeng ayusin. Paano ang mga cable? Masyadong maraming putol. Baka mag-leak lang ng kuryente kung idudugtong. Huwag nang ay dugtong. Palitan na lang lahat ng sirang cable na ito. Kunin mula sa bodega ang rolyo ng lumang reservang cable. Kahit medyo maikli, sapat na para pansamantalang gamitin. Xiao Yang, marunong ka sa kuryente. Ikaw ang magkabit. Ang lumang cable na iyon ay tatagal lang ng kalahating araw. Paano pagkatapos ng kalahating araw? Sapat na ang kalahating araw. Kapag nakabili na si Akiyang ng bagong cable, papalitan natin agad ngayong gabi. Mga kapatid, gusto ni Zhao Chen na patigilin tayo sa trabaho. Pero hindi tayo titigil. Mag-o-overtime tayo ngayong gabi para ayusin ito. At bukas, tuloy ang trabaho. Doble ang bayad. Sige. Boss Chen, sira na lahat. 2 ventilation pipe ang naputol. Mga cable ay pinutol din. At ang mga gamit ay wasak-wasak na. Ang minahan ni Lin Wenhai ay tumigil na sa operasyon. Mabuti. Magaling ang ginawa nyo. Hihintayin ko na lang si Lin Wenhai na lumuhad at magmakaawa sa akin. Yung walang utang na loob na si Lin Wenhai, dumating na ba? Nagmakaawa na ba siya sa akin? Boss Chen. Wala pa po. Mukhang si Lin Wenhai ay walang balak sumuko. Hindi ba sinabi ko sa inyo na pumunta sa kuweba ng Heifeng at sirain ang minahan niya? Hindi pa rin siya yumuyuko. Paano ba kayo magtrabaho? Sinira naman namin, pero nag-overtime si Lin Wenhai para ayusin ito, at masyadong mabilis ang pag-aayos nila. Boss Chen, komplikado ang sitwasyon sa ilalim ng minahan ngayon. Walang marunong gumamit ng mga bagong kagamitan, at takot bumaba ang mga tao. Kung patatigilan pa natin ito, yung order ni Boss Lee, baka ma-delay. Anong kinatatakutan nyo? Sa minahang ito, hindi lang si Lin Wenhai ang marunong maghukay. Akala niya hindi ko kaya nang wala siya. Ngayon, ipapakita ko sa kanya na marami akong tao. Lao Zhou, tama, di ba sa minahan mo, may mga bihasang foreman. Ipadala mo sa akin, ang pinakamagaling mong tao. Hindi problema ang pera, doble ang sweldo. Gusto kong bumaba siya sa minahan ngayon din. Lin Wenhai, kakalabanin mo ako. Kahit sino ang kunin ko, kayang-kayang palitan ka. Titingnan ko nga. Kung wala ka, titigil ba ang minahan ko? Boss Chen. Pero ang mga tao ni Lao Zhou, hindi kasing galing ni Lin Wenhai. Sa pag-intindi sa minahan natin, paano kung may mangyari? Anong mangyayari? Hindi ako naniniwala. Kung magbabayad ako ng malaki, hindi ako naniniwalang wala akong mahanap. Napapalit kay Lin Wenhai. Pumunta kayo sa bunganga ng minahan at maghintay. Titingnan ko nga kung anong klaseng tao ang ipapadala ni Lao Zhou. Boss Chen, pasensya na sa paghihintay. Tingnan nyo, ito ang pinakamagaling na engineer. Sa minahan namin, si Engineer Shu. 18 taon na siyang nagtatrabaho sa ilalim. At 10 taon ng foreman. Kahit anong tigas ng bato, nakita na niya. Nakita nyo ba? Imported mula Germany. Fully hydraulic. Kaya mong maghukay ng 300 metro sa isang araw. Kailangan mong maging pamilyar sa sitwasyon ng minahan sa lalong madaling panahon.
Kailangan nating maglabas ng mga kalakal mula sa minahan ngayon. Kung maantala ang order ni Boss Lee, hindi mo ito kakayanin. Kuya Chen, maganda ang makinang ito. Siyempre, 2 milyong yuan iyan. Pero para iyan sa paghuhukay ng lupa at malambot na bato. Nakikita ko na ang minahan ninyo ay matigas na bato. Ang paggamit nito para maghukay ng matigas na bato, ay parang paggamit ng kutsilyo sa kusina para maghiwa ng bato. Huwag mong sabihing 300 metro sa isang araw. Maswerte ka na kung makakahukay ka ng 3 metro sa 3 araw. At masisira ang hydraulic rod pagkatapos ng ilang gamit. Mas mahal ang makina, mas maganda. Kung kaya itong gamitin ni Lin Wenhai, at makakahukay ang basurang iyon, bakit hindi makahukay ang 2 milyong kagamitan ko? Dahil hindi maganda ang teknolohiya mo. Naku po. Si Lin Wenhai dito sa atin, ay sikat sa pagiging masipag. Naiintindihan din niya ang hiyolohiya at mga panganib, at ang kanyang teknolohiya sa pagbabarena, ay ang pinakamatibay. Hindi ko siya mapapantayan. Hindi ko kikitain ang perang ito. Dapat kang maghanap ng iba. Engineer Shu, basta't matatapos mo ang minahang ito. Hindi problema ang pera. Hindi nagkukulang si Boss Zhao sa ganitong halaga. Subukan mo lang, Lao Zhou. Hindi ito tungkol sa pera. Ang trabaho sa ilalim ng minahan. Kung hindi mo naiintindihan, hindi mo naiintindihan. Ang pagpilit nito ay pagpapakamatay. Hindi ko itataya ang buhay ko, para lang sa kaunting pera. Mga walang silbi. Isang grupo ng mga walang silbi. Kuya Chen, doon sa kuweba ng Heifeng, sina Lin Wenhai ay naayos na ang mga cable at tubo ng ventilasyon. Ngayon ay nagpatuloy na sila sa pagtatrabaho. Lin Wenhai. Tayo na, pumunta tayo sa bahay niya. Zhou Chen, ano ang gusto ninyong gawin? Wala si Wenhai sa bahay. Mabuti at wala si Lin Wenhai sa bahay. Nandito ako para bigyan kayo ng babala. Zhou Chen. May mukha ka pa para pumunta rito. Ikaw iyon. Niloko mo ang anak ko sa 1 taon niyang pinaghirapan. Mahigit 3 milyong trabaho. Nagbigay ka lang ng 180,000. Tao ka pa ba? Matandang babae. Alam mo palang niloko ko siya. Bakit hindi mo turuan ang anak mo? Kung ano ang mga patakaran? Kung ano ang pagtanggap sa kapalaran? Ngayon ay matigas na ang mga pakpak niya. Nang ahas siyang maghukay ng minahan ng mag-isa. Nang ahas siyang agawin ng order ko. Tama ba, Zhou Chen? Ang mga bagay sa minahan ay mga bagay ninyong mga lalaki. Ang pagtatrabaho ni Wenhai ng mag-isa ay sarili rin niyang kakayahan. Huwag kang pumunta rito para guluhin ang mga matatanda at bata. Kung mayroon kang kailangan, hintayin mong bumalik si Wenhai. Hipag, mali ang sinasabi mo. Wala si Wenhai. Nandito kayo sa bahay. Pareho lang kung kayo ang hahanapin ko. Nandito lang ako para sabihin sa inyo. Sabihin sa mabahong batang iyon na si Lin Wenhai. Naitigil agad ang paghuhukay ng minahan. Bumalik ka rito at humingi ng tawad sa akin. Ibigay mo sa akin ang order ng maayos. Kung hindi, ano? May lakas ng loob ka bang patayin kami? Hindi naman naabot sa pagpatay. Pero hindi ko masisiguro na sa susunod. Baka may araw-araw na. Haarang sa pintuan nyo. Lalo na't hindi ko masisiguro. Kung itong matandang babaeng may sakit, ay makakapasok pa sa ospital. Zhou Chen. Tao ka pa ba? Inaapi mo ang mga matatanda at bata sa amin. Makakarma ka rin. Makakarma. Hindi ba dapat si Lin Wenhai yun? Kung hindi ko siya binigyan ng trabaho. Hindi niya alam kung saang construction site siya nagbubuhat ng bato ngayon. Nagsisinungaling ka. Sumunod sa iyo si Wenhai, at nagtrabaho ng masipag sa loob ng 1 taon. Sa lahat ng pinakamapanganib na sitwasyon, siya ang laging sumasalo. Kailan ba siya hindi nagbuwis ng buhay? Ang usapan ay hati tayo. Sa 3 milyon, binigyan mo lang siya ng 180,000. Sino ba talaga ang walang utang na loob? Zhou Chen. Kung susubukan mong galawin kahit isang hibla ng buhok namin, kahit mamatay pa ako, lalabanan kita. Maniwala ka o hindi, tatawag ako ng pulis ngayon din. I'd demanda kita sa trespassing at pananakot. Pintura. Lumayas ka rito. Kayong pamilya ng mga walang utang na loob. Wala kayong karapatang turuan ako ng leksyon. Wenhai, bumalik ka na agad. Pumasok si Zhou Chen sa bahay natin.
At tinatakot kami. Gusto niyang saktan si nanay at ang bata. Ano? Zhou Chen, babalik na ako agad. Zhou Chen, hayop ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok sa bahay ko? At apihin ang pamilya ko? Oh, Lin Wenhai. Nakabalik ka rin. Hindi ba't abala ka sa pag-aayos sa minahan? Nakakahanap ka ng paraan sa bawat problema. Ang galing mo ah. Zhou Chen, ang alitan natin. Sa akin mo ibunton. Huwag mong idamay ang nanay, asawa, at anak ko. Ninakaw mo ang pinaghirapan kong pera. Tapos ikaw pa ang may ganang magwala rito. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong itulak si Kuya Chen. Maniwala ka o hindi, sisirain kita. Lin Wenhai. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Ngayon, sisingilin kita. Itigil mo agad ang pagmimina. Ibigay mo ang order. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. At palalampasin ko ang mga walang kwentang tulad nyo. Wenhai, huwag kang makinig sa kanya. Ang mga ganitong tao ay mapang-abuso. Hindi sila nakikinig sa rason. Tumawag ka na ng pulis. Subukan mong tumawag. Puputulin ko ang dalawang kamay mo. Tingnan natin kung paano ka pa makakatawag. Mahal. Ayos ka lang ba? Dalhin mo muna ang bata sa kwarto. Ako na ang bahala rito. Lin Wenhai, bilang isang lalaki. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong asawa at anak, tapos gusto mo pa akong labanan. Pinapayo ko sa'yo, lumuhad ka na at humingi ng tawad sa akin. Tingnan nyo nga naman. Ang pamilya Lin ay nagpalaki ng isang walang utang na loob, isang taong nakalimot sa pinanggalingan. Ako ang nag-ahon sa kanya mula sa construction site. Binigyan ko siya ng mga koneksyon at resources para makakita siya ng pera. Pero anong ginawa niya? Lumaki na ang ulo. Palihim na nagmimina sa likod ko. Ninakaw ang mga order ko. At ngayon, tinatakot pa ako. Hindi naman ganyan si Wenhai dati ah. Tinulungan siya ng boss ng may magandang loob. Bakit nga naman niloko? Talagang walang utang na loob. Kaya nga walang utang na loob talaga. Oo nga, paano nagkaroon ng ganitong tao sa pamilya Lin? Walang hiya. Sa susunod, huwag na tayong makipagtransaksyon sa ganitong tao, para hindi tayo maloko. Siya nga, sinayang niya ang kabaitan ng boss natin. Hindi marunong tumano ng utang na loob. Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Hindi nyo ba alam? Lumaki na ang ulo nitong si Lin Wenhai. Gusto na niyang lumipad. Pati ang mga lumang empleyado ko sa minahan. Sino sa kanila ang hindi nakatanggap ng pabor sa akin? Niloko at kinuha niya silang lahat. Hindi pa yan tapos. Pati ang mga long-term clients ko. Lakas loob ding inagaw ni Lin Wenhai. Tinulungan ko siya ng may magandang intensyon. Pinakain ko siya. Pero anong ginawa niya? Kinagat niya ang kamay na nagpapakain sa kanya. At sinira pa ang negosyo ko. May mukha pa ba siyang ihaharap? Talagang walang hiya. Kinuha ang mga tao ng dating boss. Sinira niya ang patakaran ng industriya. Masyado namang malupit ang ginawa niya. Wenhai, tama si Boss Zhao. Sa negosyo, mahalaga ang katapatan. Kung ganyan ang gagawin mo, dito sa minahan, sino pa ang maglalakas loob na makipagtrabaho sa'yo? Tumahimik muna kayong lahat. Sabi ni Zhou Chen, wala akong utang na loob. Sabi niya may utang na loob ako sa kanya. Kung gayon, ilalabas ko ang ebidensya, para makita ninyong lahat, kung sino talaga ang walang konsensya. Kung sino ang bumabaligtad sa katotohanan. Ebidensya. Anong ebidensya ang meron ka, Lin Wenhai? Huwag kang magpanggap dito, para lokohin ang lahat.